Ito na nga ang sinasabi natin mga kapatid, ano? Ngayong March ay magtataas ng singil ang Meralco para sa mga customers nito. 64 centavos ang madadagdag sa kada kilowatt hour na konsumo. Parang maliit lang yan, pero sa totoong buhay, kung ikaw ay kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, madadagdagan ng 129 pesos ang iyong bill. Bakit daw tumaas? Unang-una, nagtaas daw ng singil ang National Grid Corporation of the Philippines para dun sa kanilang transmission charges. Pangalawa, nagtaas din ng singil yung mga power suppliers ng Meralco. May mga dagdag ding tax at iba pang mga regulatory requirements sa Meralco. Pero ito yung totoong bad news. Hindi pa kasama dyan yung impact ng mataas na presyo ng langis. Ibig sabihin, in the coming months, April, May, or even June or July, mukhang mas tataas pa lalo ang singil ng Meralco sa mga customers nito. Kasi ang nangyayari raw kapag mataas ang presyo ng langis, tumataas din ang presyo ng liquefied natural gas o LNG at pati yung coal o yung uling. Ito yung mga ginagamit na panggatong para makagawa ng kuryente yung mga power suppliers ng Meralco. At bukod dyan, dahil humihina ang dolyar kapag ganitong panahon ng kaguluhan, lalo dyan sa Middle East at kapag sangkot ang Amerika, humihina ang piso. Ang nangyayari dyan, yung mga dollar requirements, yung mga dollar obligations ng Meralco, syempre, mas maraming piso ang kailangan para makabili ka ng dolyar, kaya definitely, magmamahal ang singil. So, ang payo pa rin ng Meralco sa lahat, magsasummer pa man din, lalong mag-iinit. So, definitely maraming bukas na electric fan, maraming bukas na aircon. Kahit ganyan, maging masino pa rin tayo sa paggamit ng kuryente.